Mama Min, by first time na ibinahagi ang ilan sa mga sikreto ni Miss Catherine Bernardo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan po kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Sa mundo ng showbiz, madalas nating naririnig ang salitang kung sana at muntik na. Isa sa mga hindi malilimutan at muntik na kwento ng yumaong, no? Kasi meron pong isang pangyayari sa buhay ni Miss Catherine Bernardo na tila baga nauugnay sa isang showbiz columnist at showbiz insiders na yumaong na, no? Sa isang kwento kasi ng yumaong Lolit Solis at ang box office queen na si Catherine Bernardo, kung naging iba lamang ang ihip ng hangin at nakasama ni Catherine si Lolit sa kanyang pagsisimula sa industriya, malamang ay naging ibang-ibang landas ng aktres. Ngunit sa kabila ng hindi pagkakatuloy ng planong yon, napanatili ang respeto, paghanga at koneksyon ng pamilya Bernardo kay Nay Lolit, isang patunay ng pagkatao at impluwensyang iniwan ng veteran columnist at talent manager. Ayon sa artikulong lumabas sa Abante noong July 4, 2025, ibinahagi ng manunulat ang personal na naaalala sa pagpanaw ni Lolit Solis na siyang naging tulay upang muling maalala ang isang nakakaantig na kwento mula sa panig ng ina ni Miss Catherine na si Miss Luz Beminda Bernardo o mas kilala bilang Mama Min. Noong nagsisimula pa lamang si Catherine bilang isang child star, aminado si Mama Min na sila ay walang koneksyon sa mundo ng showbiz. Wala silang kilala, walang backer at walang gabay mula sa mga taong may impluwensya. Kaya naman isang pangalan ang tumatak sa isip ni Mama Min bilang taong maaaring tumulong sa kanyang anak. Yon ay walang iba kundi si Manay Lolit Solis. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga-showbiz na si Lolit ay isa sa mga haligi ng industriya. Bukod sa pagiging batikang entertainer-writer, isa rin siyang mahusay at respetadong talent manager na may hawak sa ilan sa pinakamalalaking bituin sa showbiz noon. Sa panahong yon, siya rin ay host ng isang sikat na programang Star Talk sa GMA7, kaya't hindi na nakakataka kung bakit siya ang dream manager ng maraming aspiring talents, kabilang na si Miss Catherine. Sa kwento ni Mama Min, dumating na sa punto na sila ni Catherine ay personal na nagpunta sa salon ni Bambi Puente sa Timog Avenue, Quezon City sa pag-asang maabutan si Lolit Solis. Ganon katindi ang determinasyon ng isang inang may pangarap para sa anak. Ngunit sadyang hindi nagtugma ang mga pagkakataon. Hindi sila kailanman nagkita o nagkaroon ng pagkakataong makausap si Lolit. Hindi man natuloy ang matagal ng inaasam ni Mama Min na maging alaga ang kanyang anak na si Lolit, hindi nagbago ang paghanga nila rito. Sa katunayan, ayon sa manunulat, ilang beses na silang nagpapadala ng regalo kay Lolit bilang pasasalamat sa magagandang nasasabi nito tungkol kay Catherine sa kanyang mga kolum at dating online show na Take It Per Minute. Sa pagpanaw ni Lolit Solis, ipinahatid ni Mama Min ang kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng Viber message, isang simpleng mensahe ng paggalang at pagmamahal sa isang taong kahit hindi naging parte ng kanilang profesional na karera, ay naging mahalaga pa rin sa kanilang pamilya. Ang ganitong klase ng kilos ay isang nagpapakita ng kababaang loob at pagpapahalaga na sa kabila ng lahat, pinanatili nila ang respeto at malasakit kay Lolit. Hindi ito ang pangkaraniwan sa isang industriya na madalas ay napupuno ng inggitan, intriga at personal na interes. Bagkus, ipinapakita ng kwento ang isang mas malalim na pananaw at pakikitungo sa mga artista at kanilang pamilya sa mga taga-media at tagapaghugbog ng kanilang karera. So para lang po sa kaalaman ng lahat, sino ba nga ba si Lolit Solis? Siya ay hindi lamang basta-bastang personalidad sa showbiz. Isa siyang institusyon. Sa loob ng maraming dekada, siya ang naging boses ng maraming artista para sa balita, opinyon at gabay sa industriya. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang mga kolum, kundi pati na rin sa kanyang
kanyang husay bilang manager ng mga sikat na artista gaya ni Gabby Concepcion, Rudy Fernandez at marami pang iba. Ang kanyang tapang sa pagbibigay ng opinyon, husay sa pananalita ay likas sa pagiging totoo ang dahilan kung bakit siya minahal at minsan kinatakutan ng showbiz. Ngunit higit sa lahat, siya ay naging ina-inahang kaibigan at gabay sa maraming artista. Isang papel na sana'y naranasan din ni Catherine, Mama Min kung nagkatotoo ang kanilang planong pagtatrabaho kay Lolit. So, paano kung naging manager nga ni Catherine itong si Manay Lolit Solis? Isang napakagandang tanong. Paano kung naging manager ni Catherine Bernardo si Lolit Solis? Maaring hindi na siya naging bahagi ng Star Magic o hindi siya naging collab team ni Daniel Padilla sa simula. Posibleng ibang klaseng career trajectory ang kanyang tinahak. Ngunit sa dedikasyon ni Mama Min at sa talento ni Catherine, malamang ay sumikat pa rin siya, ngunit sa ibang paraan at sa ibang panahon. Makikita natin na ang mga manager ay may malalaking papel sa paghubog ng karera ng isang artista. Hindi lang ito tungkol sa proyekto at kontrata, ito ay tungkol sa guidance, mentorship at moral support. At si Lolit ang kanyang husay ay tiyak na makapagbibigay noon kay Catherine. Maaaring iba ang brand ng Katniel ngayon kung siya ang naging tagapamahala ng karera ni Kat. O kaya naman, baka hindi umusbong ang Katniel at ibang tambalan ang nangingibabaw. Hindi natin malalaman, ngunit tiyak na magiging makulay ang paglalakbay ni Catherine sa showbiz. So, kaya naman inaalala din ni Mama Min ang mga chance na ito, mga pagkakataong ito na sinabi niya lang at ibinahagi niya to during the time na inalala niya ang pagkamatay ni Manay Lolit Solis. At ngayon naman, narito ang ilan sa mga komento at reaksyon ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin ang komento mula kay Mr. Renato Hosayan. Sabi niya, correction Miss Sarets, galing Vietnam si Alden, umattend sa Danang Film Festival, dumiretso si Alden sa UAE, dun kasi nag-antay sa kanya sila Daddy Bay at yung dalawang mga kapatid na babae. From UAE, pupunta naman si Alden sa London for Barrio Fiesta Festival sa London. Ayan. So, namataan nga po sila ngayon na nandun po sila sa London. Si Mr. Alden parang may mini concert siya, no? Parang pinapasaya niya yung mga Pinoy doon. Meron din pong isa sa mga OFW na nasa London na nag-send pa ng message po sa akin at nakita niya si Alden doon. Sabi ni Sir Ren, so London po pumunta para sa Barrio Festival sa London. Actually, Emirates Airline, kaya kala mo nasa UAE si Alden. Although galing si Alden sa Vietnam, dumiretso siya sa London for Barrio Fiesta Festival. Ayan. Salamat Sir Renato Sayan sa inyong napakahusay na information patungkol sa mga ganap dito kay Alden Richards. Kasi na makailan, parang minsan hinahide ni Alden Richards yung kanyang mga schedule. Magugulat ka na lang nandun na siya sa place, ano. And sabi ni Miss Herminia Mangilan, good AM Miss Tarens, gusto ko rin si Cardo Trompo kasi hanggang ako talaga sa kanyang talent. Minsan kailang makikinig ng kanyang talent, matanda na pero magaling pa rin. Sabi ni Ma'am Herminia, tama ka naman Miss Star sa lahat ng sinabi mo. Ayan, salamat po Ma'am Herminia Mangilan sa inyo pong komento, no, patungkol po dito sa ano na to, sa issue na to. Kasi at least diba, pinakita ni Miss Catherine kasi from semifinals binigyan niya pa po yan ng parang binigyan niya pa yan ng way para talaga makadiretso na siya sa semifinals. Hanggang sa pipiliin na talaga nila yung aakyat sa stage, pinili niya pa rin po itong si si Cardong Trompo. Kaya talagang sobrang grabe. Sabi ni Miss Herminia, syempre Miss Sarets, ano pang ibig sabihin niyan? Dahil nga sa pera si Alden mabait at matulungin at napaka-religious, pero bawal ang sugal sa religious nila, okay? Okay lang, hindi naman nagsusugal kung para makatulong sa ibang tao, gagawin ni Alden yan. Ayan. Meron naman din pong katwiran, 'di ba? Na parang hindi kasi natin alam kung ano po ang rason kung bakit binabash ng todo si Alden Richards. Well, in fact, di naman po siya ganun kalulong, di naman siya parang, 'di ba? At least maganda pa rin talaga yung kanyang mga advocacy ginagawa. Sabi ni Miss Raquel, panatagkat din, sabi nga ni Alden, dapat hindi nagmamadali. Hindi minamadali o minamadali. Yan, tama naman, 'di ba? Wag natin masyadong madaliin ng maraming bagay. So, kung sila talaga, edi sila talaga. Kung hindi, that's okay, 'di ba?
Ang importante is pinakita niyo po yung suporta po ninyo sa kanilang dalawa all throughout their journey. Sabi ni Miss Flowerson, tama si Kat, ang mga mahirap dapat lang ipaglaban para makaahon sa kahirapan. Tama naman si Cardong Trumpo, ang winner. Napaka-unique ng talent ni Cardong Trumpo. Diyan ako hanga kay Catherine. Humble at marespeto, sobra sa mahirap. Diyan ako hanga sa kay Kat. Ang mga mahirap, love talaga ni Kat. Good job, Kat, sa ginawa mo. Sobra sa mga mahirap na tao. God bless you, Kat, always. Ayan. Salamat, Ma'am Shi. Flower soon sa inyo pong komento, no? So, I think, parang pinakita lang din talaga ni Miss Catherine na ang PGT po is hindi lang for the mahirap dahil mahirap yung ano mo, but it's about talent, no? Kakaiba yung talent niya, sabi niya naman from the start na kung meron silang pipiliing big winner sa nasabing PGT, yung alam nilang yung talentong tatatak na kahit po ilang taon na yung lumipas pero tatatak pa rin yung talent niya, diba? Yun yung sinasabi ni Miss Kat. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.